What's up, Cranks? First of all, Cranks, I just want to say thank you kasi naka-reach na tayo ng 3,000 subscribers. And balik tayo sa luma nating format, parang an ode to dun sa kung paano tayo nag-start ng channel. And today, siguro every 1,000 natin, balik tayo ng kickstand. Parang pamahiin ba? Ngani. Kaya Cranks, tara, punta tayo ng kickstand. Let's go! Again, Cranks, I just want to thank for the support dito sa ating channel na Crank Casual. And naka-reach na talaga tayo ng 3,000, baby! So after natin maka-experience ng CP3 engine, ito naman, Cranks, makaka-ride tayo gamit ang Yamaha CP2 engine. But first of all, I would like to thank Enrique Molato of Etivac Boys for lending us this bike. First impressions natin dito, Cranks, medyo maliit siya as compared dun sa mga past nating mga nare-review na mga middleweight. Pero napaka-agile niya. You know, yung kanyang shiftiness, para siya siguro yung SMCR natin with a higher horsepower. Actually, Cranks, tumingin ako sa Yamaha Danghari ng MT-07. Papakita ko ng picture. Bam! Kasi medyo curious ako dito sa MT series. Wala pa ako ever nara-ride or natatry na kahit ano, MT-07, MT-09, MT-10, wala pa. Pero sa 499,000 pesos, hindi ko alam kung sulit siya Pero iniisip ko ngayon, since 2016, first generation kasi ito, Cranks, itong MT-07 na to. And for 10 years siguro, sabihin natin 9 years of ownership nito, with 22,000 kilometers na odo niya, hindi siya masama, di ba? Tingnan nyo, Cranks, grabe. Tapos nung hiniram ko to, Cranks, di ko makakalimutan, tumingin ako kaagad dito. Sabi ko, bakit walang parang walang toggle switch? Yun nga yun, wala siyang riding modes. Literally, very raw ride siya. Meron lang siyang ABS. Yun walang traction control, slipper clutch, cruise control, wala. Specs pala nito, Cranks, it's a 689cc 270 degree crank, kaya ito CP2 engine na may 73 horsepower, 14 liters yung kanyang fuel capacity, 805mm yung kanyang seat height, so perfect sa mga 5'6", 5'7" siguro. Dual disc ABS yung nasa harap, pati nasa likod ABS din. Imagine nyo kung na-turn off yung ABS pa nito. Tapos Crank, 17 inches yung tires nito. Tapos yung currently ginagamit ni Enrique dito is 120 sa harap at 180 sa likod na Mitas na Sports Force, na hindi na masama. Pag change of direction ka, hindi masama. Kung siguro, Cranks, last year walang CF Moto, imagine nyo in a world na hindi na buo ang CF Moto at wala ang 450NK, siguro there's a high possibility or chance na ito yung ating first ever motorcycle or big bike dito sa ating channel na Crank Casual. I'm not sure kung medyo controversial take ito dito sa MT-07, lalo na dito sa Gen 1. Grabe. Galit Pero I think this is a perfect beginner bike. Sinasabi ko siya kasi kunyari ikaw gusto mo yung platform ng MT series, Master of Torque ng Yamaha. I think ito yung perfect for me to start kung sa future balak mo mag MT-09, MT-10. Torquey siya, yung ganyan, isang blip mo lang ng first gear, pero you will develop good habits, kumbaga. And then yung good habits na yun, pag nag-accumulate, tapos unti-unti ka nang nasasanay, pagdating mo sa mga MT-09 or MT-10, kumbaga hindi ka na yung mga bad habits mo, natanggal mo na. Kaya para sa akin, yun yung take ko.
na parang perfect beginner bike siya. Unang-una, syempre, you have to learn yung clutch control dito sa CP2 engine, di ba? Kasi medyo ano siya eh, ayan oh. Medyo very sensitive but forgiving, pero lalo na kung bumabanking ka, alam niyo yun, yung part ng middle of the corner, tapos makikita niyo mag-accelerate na kayo kahit wala siyang traction control, actually forgiving siya. Seating position naman nito, Cranks, kasi I think in-upgrade na ni Enric yung kanyang handlebar, which ano to eh, parang Jets 2 wheels ata yung brand nito. Is medyo on the aggressive side. Parang feeling ko nga clip-ons to eh. Parang yung general vibe pag nakaupo ka dito sa MT-07 tapos ganito yung handlebar, parang ini-invite ka gumawa ng fun stuff. Kanina sa highway speeds, obviously being a naked bike na upright position, salong-salo mo na naman yung lahat ng hangin. Pero another thing yung napansin ko dito is medyo, hindi ko ma-describe eh kung stiff ba yung suspension, kasi nakikita ko sa videos may travel naman siya eh. Pero medyo ramdam mo lahat ng bumps in the road. Ayun Pero with that kind of suspension, pagdating sa stiffness, mas madali kang mag-cornering, I think. Kunyari, dadali mo to sa mga twisties, yung confidence mo, I mean, that's just for me kasi nagamit-gamit natin to for the past week. Abay, napakataas ng confidence. Kamusta naman kayo, Cranks? Lalo na ngayon at medyo mahalang gas. Sana nakakapag-ride-ride pa rin kayo kahit sa mga malalapit na area. Kumbaga, tulad nyo ako na kahit pa paano nakakapag-saddle time. Siguro yung mga MT-07, MT-09, kahit yung mga current generations, past generations, I mean mga MT owners, I mean feeling ko taas nyo lang yung kamay nyo or sabi kayo sa comment section kung madali mag-knee drag sa ganitong platform. Ako lang ba? Pero parang ang ganda talaga ng dash eh, yung ganito. Tsaka yung sinasabi ko, di ba? Nasaan na yung mga riding modes? Nasaan na? At least nakapagkape-kape today. Ay, pakita ko pala sa inyo, Cranks, itong MT-07. Yan, kung titignan nyo, Cranks, medyo maliit siya para sa atin, pero napakasaya nitong bike na to. Let me know in the comment section kung kayo, balak nyo ba rin kumuha yung first gen yung first gen na MT-07. Anyway, Cranks, thank you so much, lalo na sa mga bagong nagsasubscribe sa ating channel. Kaya celebrate natin, kape tayo. What's up, Cranks? Nandito na tayo ulit sa Kickstand. And to celebrate yung ating 3,000 subscribers, bumalik tayo dito. Gusto ko rin i-share itong notebook na to kasi actually, kung titignan nyo, yan. Bawat ng nire-review natin, nilalagay ko talaga yung notes. Bawat tinitest rate ko siya para at least yung personal experience ko ma-share ko talaga sa inyo. Ang nababasa, basa tayo. Ang nababasa, ayon sa libro ng Crank Casual, ay fully upgraded pala yung exhaust niya. Nakalimutan ko sabihin ata kanina na M4 exhaust, full exhaust. Itong MT-07, it's a great platform to remove the bad habit. Kung aangat ka na sa future sa MT-09 at MT-10 or sa XSR 900, sabi rin dito, Crank, sa ating notes, pwede siya maging beginner bike. Pero sabi ko dito, may note ako dito, not sure sa mga latest generation of MT-07. Kasi I think 4 na ata yung generation. So Gen 2, 3, 4. Especially yung ngayon, yung maganda yung harap, yung kamukha ni, ewan ko lang kung familiar kayo sa Pokemon, si Mewtwo. Nakakabilib actually, yung bilis nito. Hindi ko naman sinasabing 4th gear, 140 kilometers. Hindi ko sinasabi yun, pero mga nagsasabi na 4th gear, 4th. So, nagigets yun na pag umabot ka ng 6th gear. Actually, nasa notes ko rin, Franks, kung bakit tayo nag-testing nitong Gen 1 na MT-07. Is yung mga second hand niya, nasa 240. Sabihin na natin up to 280, 290K.
So, medyo tempting siya in a way. Kasi kahit papaano, masisave natin si Cranky, which is yung SMCR 390 natin. Pero, nung naikot-ikot natin itong MT-07 is, marami nagsasabi na pinapaliit ko na naman tong motor na to. At kung curious kayo kung nasaan sa list itong MT-07, ito totoo tong list na to. So, Z900 RS natin, nasa taas tayo. To Ono 660, XSR 900, yung BMW F900, yung Z900 SE, tapos itong MT-07. Kasi, bakit? Tapos yung Bear 650 sa pinakauli. Tapos kung tatanong nyo kung bakit medyo nasa lower end na siya. And itong list pala na to, Cranks, hindi to performance, speed o it's more of yung list natin kung mag-upgrade tayo or magdadagdag tayo ng isang middleweight bike. And I think this bike specifically, yung Gen 1 is a little too late for us. Siguro kung nag-uumpisa pa lang tayo, as sinabi ko kanina sa vlog, kung wala talaga yung 450 NK or kung wala din yung SMCR 390 actually, malamang. Ayan yung bike natin, yung MT-07. Siguro Gen 2, Gen 3, pero hopefully sa future, makatry tayo and ma-review din natin, makita natin kung ano yung difference. So at least may baseline na tayo dito sa MT-07. Kaya, once again, anong masasabi nyo, Cranks? Let me know in the comment section kung nag-agree ba kayo or disagree or tingin nyo, hindi, Cranks, bagay yan sa'yo, kunin mo na yan. And I just want to thank also Enric Molato of Etivac Boys sa pagpapayaram nitong MT-07 sa atin. And also thank you rin sa mga subscribers natin. Umabot na tayong 3K. At by the time you're watching this video, baka nasa outing na kayo kasi I think Holy Week na to. Ingat lang kayo and always ride safe, Cranks. And yeah, bye!